Blessed evening to all of you, brothers and sisters in Christ. Ako po si Reverend Richard M. Reyes sa umpisa ng ating midweek online service. Aking pinili ang teksto natin ngayon na matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 6. Ganito po ang nakasaad po sa banal na kasulatan. Marami ang nagsasabi na sila ay tapat, ngunit meron kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, napakahalaga ang ating teksto na ating narinig ngayon dahil napakadali ang magsabi at magsalita na ako ay tapat. Napaka simple na sabihin na ako ay tapat. Pero sabi ng ating teksto, ngunit meron kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Ako bilang lingkod, sumusunod at nagpapagamit sa Diyos, ganap ang aking pagtitiwala sa Diyos. Napatunayan niya sa mga ilang taon, ilang panahon na ang Diyos ay tapat at higit na mapagkakatiwalaan. Sa panahon na ako ay nangangailangan, sa panahon na ako ay nasa kagipitan, sa panahon na ako ay nasa kalungkutan at pag-aalinlangan. Ngayon po ang iyong lingkod ay dinaranas lang ngayon ang sakit, ang iniindang sakit. Paus po ang aking boses sapagkat buong aking katawan ay nangihina, maging ang aking ulo ay masakit pa rin hanggang ngayon. Subalit hindi ito ang hadlang na makapaghatid po tayo ng mensahe na nauukol po sa panahon at nauukol po sa ating kalagayan ngayon. Kung ang Diyos ang nagsalita, yan ay kanyang gagawin. Hindi lang natin malaman kung kailan at kung paano. Ang salitang may mapagkakatiwalaan ay isa sa mga mahalagang aspeto sa buhay natin bilang Kristiyanong individual, sapagkat dumaranas po tayo ng mga iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang klase ng kapighatian. Ngayon po ay panahon po ng paglapit sa ating Panginoon. Yan po ang ating napapakinggan. Panahon ng pagtingala sa Diyos. Meron po tayong nararanasang hagupit ng bagyo ngayon at hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari pa sa mga apektadong lugar. Ang teksto po natin ay merong impact po sa buhay ng isang tao. Kahit kaibigan mo, matagal mo ng kaibigan, maaaring mahirap mo pa rin siyang pagkatiwalaan. At di minsan sinabihan mo siya ng mga lihim o mga kompetensyal na dapat huwag sabihin sa iba, hanggat dumating na ang panahon na yun pala ay naisiwalat na niya. Yun po ang isa sa mga bagay na nakakasira ng pagtitiwala po. Nasubukan ko din po ang mga bagay na yan, subalit hindi po tayo uminto sa paglilingkod, pagsunod. May mga confidential na dapat doon lang sa isang authorized agency, subalit ito ay kanilang binunyag. Isang napakasakit at nakakagulo ng kaisipan ang mga bagay na pagbilan. Meron po akong nabasa na ang sabi ay isang tao na hindi ko na kayang magtiwala sa iba.
Ito ang mga sinasabi ng mga ibang tao, at habang siya ay nalulungkot, namimigati, o dili kaya'y naiiyak, nasasaktan daw lang siya tuwing nagtitiwala siya sa mga ibang tao at ikinikwento niya ang kanyang mga pangyayari sa kanyang buhay. Lubos niyang pinagkatiwalaan ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasintahan, o ang kanyang kapwa manggagawa. Subalit, at the end of the day, ito ay kanyang ikinalat at naichismis pa. Nakakasira po ng integridad at reputasyon na kahit hindi pa narinig ang iyong panig, sila po ay magja-jump into conclusion. Ang sinabi ni Solomon sa Kawikaan 20 versikulo 6, marami ang nagsasabi na sila ay tapat. Sa loob ng church, marami po ang pwede nating ituring na sila ay tapat at sabihin na sila ay tapat. Ang salitang katapatan ay ni kailan may hindi ito pwedeng sirain ng kahit sino, sapagkat ang katapatan mo ay nasa Kanya. At isa pa, ang salitang katapatan at pagtitiwala ay hindi pwedeng maghiwalay, laging magkaakibat at laging magkasama ang dalawang katagang ito. Nahihirapan akong payuhan ang aking kaibigan, sabi ng isa sa mga ngaral. At hindi ko rin masabi sa kanya na mali siya, sabagkat kung sasabihin ko na mali siya, baka pwedeng sabihin din niya ang aking mga kamalian, at baka sa aking pagkasabi at makaharap at ituwid ko siya, ay pwede din naman niya akong ituwid. Ang taong ito ay pwede nating mapagkatiwalaan at taong mababait. Subalit kung umiral ang bukso ng kanilang damdamin, ay pwede rin namang sila ay magsalita at magtubid sa iyo, o dili kaya ay siraan ka laban sa iyo. Marami namang sinasabi sa Biblia tungkol sa ating pagkatao. Ipinahayag ng sumulat ng Kawikaan 20 versikulo 6 ang nararanasang sakit ng aking kaibigan nang siya ay lukuhin. Ano po? Sinabi niya ito, binanggit niya ito at ikwinento niya ito, ang lahat ng mga detalye. Subalit ang nakakapanghinawa ay sinabi niya sa mga iba't ibang tao. Nakakaapekto ang pagtitiwala kung meron kang mga bagay na sinabi na dapat sa iyo lang o sa atin lang, at nabalitaan niya na ito ay naisiwalat na pala. Yan ang dahilan ng pagkasira ng pagtitiwala. Maaaring maapektuhan ang pagkakaibigan, ang relasyon. At kahit nananatili ang sakit sa dibdib o sa puso ng bawat isa, at dahil lamang doon ay maaari pang makadagdag ng sakit. Ang isa sa mga nais na ihatid na mensahe ng ating Panginoon ngayon sa Juan Kapitulo 13 versikulo 35, sa mga panahon na nasaktan tayo ng iba, may tao namang darating para ipadama sa atin ang ating pagmamahal. May tao na gagamitin ang Diyos para ipadama sa atin ang kanilang pagmamalasakit. May tao na darating gagamitin ng Diyos para iparamdam ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos
sa iyo. Nangangailangan ka, may darating at may gagamitin ang Diyos para i-provide ang iyong pangangailangan. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos alam niya ang bawat detalye na nangyayari. Maging ang ating kinakaharap ngayon, maraming tao na apektado na ng bagyo, apektado ng baha, nalulungkot, kalunos-lunos ang kanilang kalagayan, namimighati po sila, at may mga tao na gagamitin ang Diyos upang sila ay palakasin, upang sila ay iligtas sa anumang sakuna. Tandaan natin na ang ating Panginoong Hesus, alam niya ang ating mga iniindang sakit. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang Diyos mismo ang siyang nagpaparamdam ng malasakit, tulong, kahit tayo ay nasa pighati ng kalagayang ito. At higit sa lahat, kaya namang gumawa ang Diyos at pawiin ang sakit at pagalingin ang ating sakit. At bibigyan niya tayo muli ng kakayahan na muling magmahal at magtiwala sa iba. Kaya sa pagkakataong ito, muli ko po kayong ini-encourage na bagamat ang iyong lingkod ay may iniindang sakit, masakit ang ulo, masakit ang dibdib, may sipon, hindi yun ang hadlang para tayo ay magpagamit sa Panginoon. May God bless us all. Nawa ang simpleng mensaheng ito ay naghahatid ng higit na pagtitiwala at katapatan sa ating Diyos. May God bless us all. To God be the glory.